Isang magandang araw po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 21, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po para mamaya po ma-update ko kayo sa ating latest weather update. So as of now, apektado po tayo ngayon ng tinatawag nga po natin na shear line at northeast monsoon nga po na siya mong tumatama, no? Nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng South Luzon area at kung makikita nyo po, kasama sa area na tinamaan nga po itong northeast monsoon at shear line yung lalawigan po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Bicol area at Mimaropa. Ang kondisyon po sa mga lugar na yan ay magiging maulap po sa bandang hapon at hanggang sa gabi. Expected po natin yan, posible pong magkaroon ng malakas nga po na pag-ulan dahil ito makikita nyo sa ating pinaka live radar, yung shear line nandito sa bandang Visayas, so apektado niya yung hangin na dumadaan po dito sa bandang Luzon naman. So ngayon wala naman tayong namataan, no, na active low pressure area sa loob at sa labas ng ating bansa. Wala ring mga bagyo na namataan ngayon, pero hindi po ibig sabihin nito ay wala pong papasok na bagyo anytime, no, within 24 to 48 hours. Lagi po nating inoobserbahan yung lagay po ng ating panahon, yung radar natin, yung active radar natin, kung may mga active LPA nga po ba na posibleng mabuo. Kasi kung makikita nyo sa ating live radar, may mga cloud cluster po na nabubuo, o kaya naman yung kumpul po ng mga ulap na siya pong nagiging cause nga po, doon nabubuo yung mga active LPA, which is doon nagsisimula yung isang bagyo, no? At ngayon po makikita nyo naman very clear ang ating Philippine Area of Responsibility, kaya ito yung tamang panahon para maghanda po tayo sa banta nga po ng pagbabaha, dahil kahit wala po tayong active LPA, mga storm signal na nakapasok sa loob at labas ng bansa, ay mag-ingat pa rin po tayo sa localized thunderstorm, sa mga rainfall shower na biglaan. Dala na nga rin po ng tinatawag natin na shear line o easterlies at mga northeast monsoon na siya pong tumatama sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya lagi ko pong pinapaalala, no, mag-ingat po, no. Number 1, yung mababang lugar po sa Metro Manila na lagi pong binabaha. Linisin nyo na po yung mga estero, yung mga kanal, dahil kapag marami pong basura na nakaharang dyan, in case po magkaroon tayo ng rainfall shower po na biglaan, asahan nyo po magkakaroon ng pagbabaha anytime, no, kahit mahinang pag-ulan lang. Kapag hindi laloy o nakaano yung tubig sa kanal, nakabara, ay posibleng magkaroon ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga landslide prone area. Alam niyo naman sa bandang Mindanao at Visayas, dyan po matataas ang lugar po dyan. Kapag meron po tayong rainfall shower alert, palalakas o patuloy na pag-uulan, expected po natin na posibleng magkaroon ng landslide anytime dahil nga po sa paglambot ng lupa. At napaalala ko rin po, posible din po tayong makaranas pa ng 1 hanggang 2 bagyo bago nga po matapos ang buwan ng Nobyembre. At ngayon po nararamdaman natin malakas po minsan ng hangin at malamig. Yan po yung tinatawag natin na hanging amihan na siya nga pong tuwing Disyembre, no, taglamig. Nararanasan po natin yan. At ngayon doon pinapaalala ko sa inyo yung may mga lakad po especially sa hapon at sa gabi. Ugaliin na lamang po natin i-check muna ang lagay ng panahon, or kung importanteng lakad po, magdala po tayo ng payong, jacket o kaya naman po kapote panlaban po sa malalakas na pag-ulan na biglaan po na hindi natin inaasahan. So maging responsable po tayo at maging I'm ready sa bawat posibilidad, dahil tulad po na aking sinasabi, never po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon, pabago-bago po yan. And please, ako po yung nakikiusap, no, paki-like, subscribe and pahit po ng notification bell, paki-share po sa ating mga loved ones para aware po sila at alam po nila ang lagay po ng ating panahon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.